Welcome to Upstrain and this is Adobe InDesign tutorial. This time, ang gagawin pa natin, yung project natin ay newspaper, newsletter, school paper, ano man ang tawag natin, gagawin natin yan sa Adobe InDesign. So, ang gagawin po natin ay maglalagay tayo ng text, isa-set up natin yung page number, page size, gayon din yung text wrap, pwede, magta-text wrap tayo. Then, page number, syempre, at papakita ko sa inyo kung paano i-export para sa print ready, yung ating document. Pero bago po natin gagawin ang lahat, bago po tayo mag-layout, bago po tayo gagalaw sa InDesign, kailangan gawin po natin, organize natin lahat ng ating gagamitin, yung pictures, ng logo, yung ating masthead, syempre yung mga articles natin. Lagyan natin sa isang folder. Kaya ako naglagay na ako ng isang folder dito para sa mga materials na gagamitin natin sa ating layout. Sa desktop ko lang siya nilagay para sa tutorial na ito. Ayan. So, newsletter. Ayan. So, andyan yung logo, etc. Okay, kung na-organize nyo na, punta na tayo dito sa ating InDesign. Magsa-setup na tayo ng ating document. Page setup tayo. Okay, sa page setup, meron akong isang tutorial na ginawa para doon sa page setup lang. Ilalagay natin sa description yung link para sa page setup na yan. Okay, punta tayo sa InDesign, punta tayo sa File o Create New. Create New na lang tayo. Ayan, Create New. So, dito sa Create New, so Print. So, print kasi yung gagawin natin, So, letter, pinaka-basic size, letter. So, pwede kayo magpili dyan, o di kayo custom, bahala kayo, Kaya, ang unit na gagamitin po natin ay inches para familiar tayo. 8.5 by 11, short. So, naka-portrait siya. Check natin yung facing pages. Then, number of pages. Pagka naglagay tayo ng number of pages, gagawin po natin, dapat isipin natin palagi divisible by 4 para hindi mo problema sa printing. Divisible by 4. So, ang gagawin ko ay number of pages 4. Start sa page 1, column ay gawin kong 3. Yung column gutter, ito yung space between columns. Then yung margins ko ay 0.5 lang paikot 0.5. Then create natin. Okay. Ayan. So meron na tayong document ito yung gutter na tinatawag space between columns Pwede nating adjust yan mamaya. Okay. Kung wala pa kayong InDesign at gusto nyo pong gumamit ng InDesign at gusto nyo po yung iba pang Adobe product, lalagay natin sa description yung link ng Adobe website para pwede nyong i-visit at pwede kayong maghanap doon kung anong gusto nyo. InDesign, Photoshop, Illustrator at iba pang Adobe product gusto nyo i-try, mag-purchase kayo. Punta na tayo dito sa ating tutorial. Okay, ito yung ating tutorial. Okay, dito tayo sa page 1. So, ang gagawin ko, medyo maliit yung aking gutter. Dagdagan ko ng konti. Punta tayo dito sa A-Master. Double-click lang natin yung A-Master. Anything na gagawin natin sa A-Master ay ma-apply nyo sa lahat ng pages. So, dito ako mag-set ng aking gutter na space between columns. Punta tayo sa Object. Okay, Layout pala. Margins in columns. Yung gutter, lagyan natin yung gutter. Ayan. Taas natin ng konti. Yung. Okay, pwede na yan. Okay, click natin yung page 1. Okay, sa A-Master sa A-Master tayo mag-adjust. Okay, ito na So, ang unahin natin, maglalagay tayo ng masthead. Okay, yung masthead, punta tayo dito sa ating file, place. Tandaan natin yung place, file, place. Saan ang place? Place, saan yung place niya? Hindi ko makita yung place, Yun, Control D, yung keyboard shortcut. Okay, ito yung aking masthead na sample lang, So, click natin, okay. Then, click. Hold natin yung mouse, then drag. Yun, may masthead na tayo, Lagyan natin pala dito, Okay, so pag-resize dito sa InDesign, halimbawa may object na tayo nandyan. Pag-resize ng InDesign, hold natin yung Shift key and Control. Shift, Control key, bago natin batakin sa kanto. Yun. Ayun, meron na tayong masthead. Okay, so ang gagawin po natin, next step, papakita ko sa inyo paano naman maglagay ng text. Okay, madali lang po yan. Unahin natin yung title, syempre. So, punta tayo dito sa ating dito sa ating mga article. So, ito yung title ko, for example, Ayan. So, copy lang natin, Copy. Control C, copy. Then, punta tayo dito sa ating InDesign document. Punta tayo dito sa Type Tool. So, Type Tool. Create tayo ng click, drag. So, create tayo ng parang text box sa Word. Then, paste. Control V sa ating keyboard shortcut. Okay, so click parang sa Word lang din So click to highlight. Then taasan natin ito yung kanyang type size. Ayun. Lagyan natin ng konti. Then lagay natin sa gitna. Ayun. So i-format natin dito na for example, gawin nating bold. Yun, bold. Then lagyan pa natin ng konti kasi yan yung pinaka-title Yun. So may title na tayo
Dahil lang. Next, ang gagawin pa natin, syempre yung kanyang art, yung body niya mismo. Body text. Okay. So, click, drag, ganun uli select lang natin yung paragraph, then right click, copy. Balik tayo sa InDesign. Okay. Nag-set tayo ng mga columns, kaya ang gagawin pa natin sa mga columns natin siya ilalagay. So, click ng type tool, using the type tool. So, click, drag. Gawa tayo ng text box. Guide natin yung ating mga, yan, may mga guides tayo. Then, edit, paste. Yun. So, nandiyan na siya, So, nandiyan nakita natin yung article, nandiyan na. Close up natin. Yan. So, napapansin nyo may pula sa dulo. So, ibig sabihin yan, meron pang text na kadugtong na hindi natin nakikita. So, kailangan natin maggawa pa ng isang text box. Isa sa mga indicator din yan ay yung pre-flight panel na ito. One error. Ibig sabihin yan, ito. Yung naka-red. Ibig sabihin ng red, stop. Stop. Merong error. So, ang gagawin natin, i-fix natin yan. Kaya using the black arrow tool o selection tool, click natin yung red na yan. Red na may plus sign. Ayan, nakita nyo yung cursor. Niload natin sa ating mouse, sa cursor natin, yung kadugtong na text. So, gagawin natin, click, drag. Gawa tayo ng isa pang text box. Ayan, para masama siya. Nawala yung error, green. Ibig sabihin, go. Tuloy natin yung layout. Okay, so ayan na. Nandiyan na yung ating text box. So, ibabalance lang natin, So, pagka nandiyan na, pwede natin yung i-format. So, ganoon na, type tool, always type tool kapag gumagalaw tayo ng text. Always type tool, then, ayan, select. Okay, select, ayan. So, ang gagawin po natin, okay, click, drag, select natin yung buong article. Okay, since ito ay may paragraph, may kakahiwalay siya ng paragraph, punta tayo dito sa ating paragraph, ito, paragraph, iyan. Paragraph formatting. So, nandiyan makikita natin yung indent, for example, ito. Yan, pansinin nyo po, nag-indent siya, ayan, depende sa atin, ayun. Tapos, space, ito. Ito naman yung space niya. Saan yung space? Ito ata. Yun, space between paragraph. Yun. So, hindi na tayo mag-enter. Okay, every paragraph. Automatic siya na, Okay, then, punta tayo dito sa ating, yan, click lang natin. Ayan. So, meron na tayong, may title na tayo, may masthead na tayo, may body text na tayo. So, ano bang kulang? Picture. Lalagay tayo ng picture. So, paano maglagay ng picture? Ito pala, gusto nating i-resize. So, click lang natin yung text box using the black arrow tool. Pwede nating i-resize yung ating text box. Okay? Pansinin nyo po, pag ni-resize natin yan, tumatakbo yung text. Pupunta siya sa kabilang column. Ayun. Okay. So, ganoon na. Laruin lang natin, Okay. So, iba pang format ng text. Punta tayo sa type tool. Ayan, iba pang format. Ayan, dyan na siya. So, ito lang yung character. Ito yung paragraph. Pili lang tayo dyan. Kung yung pina-format natin yung character, yung size, and dito tayo sa ito. Dito tayo sa paragraph kapag gusto natin i-format yung buong paragraph. Okay? So, balik tayo dito. Magpe-place na tayo ng ating picture. Okay. Punta tayo dito sa ating black arrow tool. So, naka-highlight. Okay? Click natin sa labas. Okay? Place ulit tayo. File, place. Control D sa keyboard shortcut. Okay? Maglalagay tayo ng ating unang picture. Okay, click natin yung picture. Okay, click natin yung show import options. Para may mga, ayan Okay, click lang natin, okay. Ayan na, naka-load na sa ating mouse, sa ating cursor yung ating picture. Ibig sabihin, dala-dala niya, So, ang gagawin pa natin, so, click, drag. So, click, hold natin yung mouse, then drag. Para kontrolado natin yung size niya. Ayun. Ayan. So, control minus para zoom out. Para makita natin yung kabuang layout. Yan. So, labas mo natin ng konti. So, ano bang importante sa atin? Yung text? Ano bang gusto natin mauna? Yung text o yung picture? Maganda siguro yung picture muna, Okay, para drag natin to. So, click, drag, highlight lang natin yan. Then, yung picture, lagyan natin dito, for example. Yun. Ayan. Then, lagyan natin yung title. Dito yung title. Okay. Then, yung ating text, lagyan natin dito. Okay, pwede na yung buo, Pwedeng buo ganyan, pwedeng, depende sa atin, pwedeng ganyan. O pwedeng ganito. Depende na sa design, sa layout artist. Next, lagyan natin dito, pantay lang natin, Iyon. Ayan. Kaso putol, putol. So, ang gagawin natin, anong gagamitin natin para makuha ito? Okay, click lang natin yan. Punta tayo sa page 2. Or saang pages man gusto nyo. Okay, click, drag.
Ayan siya. Yan yung kadugtong niya, ano. Okay? So, napakadali, ano. Ganun lang maglagay ng text. Laro-laroin natin yung text, yung image, yung picture. Ganun lang kadali, ano. So, meron tayong page 1. Napakadali lang, di ba? Ayun. Okay, may picture, may title, then may body text. Okay? So, next article, dito na naman, ano. Lagay natin dito. Okay, next. Ang gagawin po natin ay maglalagay tayo ng isa pa, ano. Sige, meron pa tayo, ano. Gagawa tayo ng text frame option. Okay, so text frame option, familiar kayo dito, so nakikita nyo ito, ano. Okay, gagawin po natin, copy muna tayo ng ating article. Punta tayo ulit dun sa ating article, copy tayo ulit. Okay, ayun. Right click, copy. Then, punta tayo dito sa ating InDesign file, InDesign document. So, click, drag. Dito tayo sa dalawang column na ito. Then, paste. Control V. Paste. Okay, i-format na natin. So, yung title natin, i-center natin. Then, lagyan natin siya, lakyan natin siya ng konti. Yun. Okay. So, ilalagay natin siya sa text frame. Meron siyang background na color. Anong color? Green. Ano? For example, green. So, ang gagawin po natin, text frame option. I-active muna natin yung frame, yung text frame. Then, punta tayo dito sa ating object. Meron diyang text frame options. Okay, dito sa text frame options, click natin yung preview para nakikita natin. Nakalagay dito ay ito, ano, insert spacing sa top. Okay, i-ano natin to, ano, link sa top, bottom, left, and right. Lalagay siya ng spacing dito. Lagay tayo. Okay, lagay tayo ng value. Okay, ayan. Okay, then click natin, okay. Yun, may space na siya, no? Ayun, may space na siya. Ang kagandahan nito, click natin yan, then maglalagay tayo ng color. For example, ay green. Ayun, green. Ayan na siya. Ganyan kadali, ano? Ayan. Kahit sa atin dalhin, nakasama yung background niya. Text frame option. Napakadaling gamitin, ano? Okay, pagkatapos niyan, i-format na natin yung ating text. So, pwede na yan, click, drag. So, palitan natin ng color. So, kailangan contrast. Ating white. Yun. Okay? O space between paragraphs, ano natin makikita? So, yung type tool. So, click natin to. Yung paragraph. Space between paragraphs. Siyempre, sa paragraph na. Yan. Then, ito. Space between paragraph. Yun. Pansin nyo, merong subtitle. Okay, putol na naman uli. Okay, black arrow tool. Hilain lang natin pababa. Yun. So, napansin natin, meron tayong subtitle. So, ang gagawin po natin dyan, ibobold natin yung ating subtitle. So, again, type tool. Click natin yan. Ibobold natin siya. Punta tayo dito sa character. Then, gawin natin bold. Ibobold din natin yung iba pang subtitle. So, ang gagawin natin, since na-bold na natin yan, na-format na natin to, laki natin ng konti. Yun. Ang gagawin natin, kokopyahin natin yung kanyang format. So, using the eyedropper tool, kopyahin natin yung kanyang format. Yun. Bumaliktad yung eyedropper tool. Ano? Ibig sabihin, na-load niya yung format. So, i-click natin dun sa isa pa. Click, drag. Ayun. So, anything na i-load natin dun sa ating eyedropper tool, ikokopyahin niya yan, then ilalagay niya yung format na yan kung saan natin i-click. Okay, ganun lang kadali, ano. Napaka-useful yung eyedropper tool na yan. Lalo na kapag marami. For example, may mga italics. For example, ito italics. Gamitin italics. Ito ay, yan. Bawa, naka-italic yan. Saan yung italic niya? Okay. Dito ay ito ay italic. Saan yung italic? Yun, italic. Yun. So, ang gagawin natin, okay, eyedropper tool lang. So, kukopyahin natin yung format. Okay. Ayun. Ganun lang kadali. Hindi na tayo mag-isa-isa, ano? Hindi na tayo mag-isa-isa. Okay. Naka-italic na, ano? Okay. So, ganun, ano? So, meron na tayong, nagawa natin yung text frame. Lagay na tayo ng picture. Then, text frame options. Nakita niyo yung text frame options, ano? Ayun. Para mahiwalay yung article, kailangan natin lagay ng background, ano? Ayan na siya. Okay. Next step, ang susunod natin ay maglalagay tayo ng, subukan na yung text wrap. Okay. Magte-text wrap tayo, ano? Okay. For example, dito na tayo sa kabila. Okay. Again, pwede tayo magsingit ng picture dyan, ano? Punta tayo dito sa kabila. Punta tayo sa ating mga article. Okay. Copy natin to. Copy. Then, lagay natin halimbawa dito. So, click, drag. Lagay muna tayo ng, ayun. Okay. Column pala, no? Iyan. Lagay muna natin to. Set up muna natin to.
Okay. Tapos, yun, naka-column siya, no? Okay, ayan na. So, teka lang. Para maganda, dalawang column lang. Okay. For example, naka 2 columns tayo. Yun. Hindi, 3 na lang. Ando natin. Control Z yan. 3 columns. Okay, punta tayo sa title. Kuhain natin yung title na to. So, ikakat natin siya. Okay. Baba natin ng konti kasi maglalagay tayo yung title. Siyempre, no? Text box ulit. Type tool. So, click, drag. Then, paste. Okay, select natin. Format natin. Gawin natin center. Palakihan natin siya. Yun. So, may title na tayo. Okay. Maglalagay tayo ng object dito sa gitna. Okay, for example, sa pagitan nito. Okay, lalagay tayo. So, ang gagawin po natin, lalagay po natin ng frame. Okay. Okay, ellipse. So, click, hold natin yung mouse para makagawa tayo ng perfect na circle. Ayan. So, may frame tayo dito sa gitna. Pagkatapos, ay text wrap natin. Ito. Click natin, wrap around object shape. Yun. Ayan na siya. Then, maglalagay tayo, magpe-place tayo dyan ng object. Okay, for example, ay yung InDesign logo natin. Okay, Control D sa keyboard shortcut. Okay, ito. Ayan. Then, open. Click natin, okay. So, click, drag. Okay, lagyan natin. Ayun. Okay, paano mag-resize? Shift, Control, then batak sa kanto. Shift, Control, batak. Ayun. Okay, using the arrow tool, i-adjust ko lang siya. Yung. Okay, para makita natin yung preview, click lang natin to, preview mode. Okay, ayan siya, So, gusto tayong liitan ng konti yung logo. Yun. Okay, so ganun lang kadali, Balik tayo dito sa normal mode. Ayan. Sa normal mode kasi nakikita natin yung mga guides. Okay, ayan na. Yun. Mahaba pala yung text, So, gagawin pa natin, i-adjust lang po natin yan dito. Okay, so ganun lang kadali, Ayan na. Kompleto na. So, ang gagawin po natin dito, control minus tayo. Gagawin po natin dito, pupunuin kasi natin yan ng mga article. So, pwede maglagay tayo ng picture. So, paano maglagay ng picture? Control D. Review lang, Control D. Okay, lagay tayo ng picture. So, click, hold natin yung mouse, then drag. Okay. Lagay tayo ng picture ulit dito. Control D. Okay. Okay, yan. Lagay tayo ng picture. Yun. Okay, hanggang sa mapuno natin, So, lagay tayo ng isa pang article dito, pwede, So, isa pang article, pwede natin lagay dyan, pwede natin isingit. So, gawin natin, for example, ganito lang kahaba yung article. Copy. Then, punta tayo dito sa ating text frame. Gawa tayo ulit ng text frame. Then, paste. Lakihan natin yung title. Then, ang gagawin natin, meron pa isang, dito, So, ang gagawin po natin dito, click natin yung first letter. Punta tayo dito sa ating paragraph. Sa paragraph, meron diyang nakalagay na, ito, yung drop caps. Okay, drop caps natin. 1 line, 2 lines, 3 lines, 4 lines, 5 lines. Ayan. Okay, drop caps. Naka-drop caps tayo, Okay, so pwede yan, So, ayan. Hanggang sa mapuno natin yan, Hanggang sa mapuno natin yung ating page ng text at saka yung ating article. Okay? So, kopyahin na lang natin itong isa, Kopyahin natin yung isa para malagyan natin yung kabila. So, click, drag, copy. Punta tayo dito sa kabila, page 4, then paste. Okay. Ayan. So, tapos na tayo, naglagay na tayo ng text, ng picture, naglagay na rin tayo ng, nag-format na rin tayo. So, ang lalagay po natin ay page number. Paano ba na maglagay ng page number? Kasi halos kompleto na, Okay. Again, naalala nyo kanina, nag-adjust tayo ng gutter, yung space between columns. Saan natin ginawa? A-master. Sa A-master natin gagawin yung page number. So, double-click natin yung A-master. So, A-master, blanco yan. Yan. So, anything na ilalagay natin dito, i-apply niya sa lahat ng pages. Okay, kaya dito tayo maglalagay ng page number. Okay, lagay tayo ng page number. For example, dito tayo maglagay sa kanto na to. Okay, ang gagawin po natin, gawa tayo ng type. So, create tayo ng type, ng text box. Okay, text box. Okay, text box. Then, punta tayo dito sa ating type. Insert, special character, symbol, markers,
then current page number. Okay, current page number. Ito na yun, the page number. Automatic yan. Okay, bakit A? Ba't hindi siya 1? So A kasi sa A master tayo gumagawa. Pag B master yan, ang makakita dyan ay B. So ang gagawin po natin, i-format natin siya. So click, then character, then lakihan natin for example. Lakihan natin, then palitan natin ng color para visible ano. Ayan, para nakikita natin ano. Hindi ko naman sinasabi na red palagi ano, pero para sa tutorial na ito ano, maging visible lang yung gagawin natin page number. Okay, then center natin. Tapos, i-format natin yung kanyang frame. Ayusin natin. Then, lagay natin dito sa dulo. For example, dito. Ayan. So, sa left-hand page, meron tayong page number. Kokopyahin natin sa right-hand page. So, ang gagawin natin, copy. Right-click, copy. Then, click tayo dito. Then, paste. Ayun siya. Lagay natin sa kanto. Ayun. So, left-hand page, right-hand page. Okay. Double-click natin yung ating number 1. Ayun. Page number 1. Okay, isang indicator dyan kung yan ay galing doon sa A master ay kapag yung frame niya ay may broken lines. Ibig sabihin dotted. Ayan Ayan. Dotted siya hindi siya solid. Ayan. Okay, ibig sabihin galing yan sa A master. Hindi natin pwedeng galawin yan. Okay, ayan, hindi natin pwedeng i-drag. Accidentally drag, hindi kasi nasa A master siya. Kung gusto nyong i-format o galawin yan, punta kayo o balik kayo doon sa A master. Double click nyo A master, then pwede nyo i-format o galawin. Lagyan natin sa gitna. Okay, depende sa inyo Okay, balik tayo dito. Yun, hindi pa siya sa gitna. Okay, ayan na, ganun lang kadali may page number na tayo. Ang huling gagawin natin pag okay na sa atin yan, mag-e-export tayo. Ready to print. Okay, export. Isasend natin yung file, print ready, i-export natin. Pero bago natin gawin yon, pay attention muna tayo dito sa ano na ito. Kapag ibig sabihin green, no errors, go, export. Pero pag red, stop, find errors. Hanapin natin yung errors. Pre-flight panel. Okay? Okay, for example, hindi natin napansin may putol. Okay, ang nasa isip natin ay i-export na natin. Okay, punta tayo dito sa ating pre-flight panel. Sabi niya, merong error, 1 error. Okay, find the error. Gawin natin, click natin yan. Then, punta tayo sa free flight panel. Okay, free flight panel ang sabi niya sa text. Merong error sa text. Error in this category. Yan. So, gawin natin, click lang natin yan. Then, overset text. May putol na text. Double click natin yan. Automatic pupunta siya dito. Okay, halimbawa. Dito tayo sa page 1. Okay, dito tayo sa page 1 Okay, text frame, page 2, nakalagay page 2. Double click natin yan, tatakbo yan sa page 2. Double click, automatic pupunta siya dito. Sinabi ni InDesign, merong error dito. Kaya ang gagawin natin, babatakin natin pababa, labas natin yung text. Okay, error, no errors. Green, ibig sabihin, go. Okay, file, export. Okay, export na natin. So, Adobe PDF print. Okay, for example ay sample, then save. Okay, ang gagawin po natin Adobe PDF preset. Ang gagamitin natin ay yung 2001, modified 2001. Okay, para walang error less yung error kapag ito yung ginagamit natin kumpara doon sa high quality. So dito sa 2001 lang. Then okay na yan. Dito sa compression. Okay, ito sa compression, wag na natin babaguhin to. Ito sa compression kasi nakalagay kasi dito 150, dapat yan 300. Okay, 300. Yung default niya kasi 300. Binago ko lang ito kasi meron akong in-export Okay, dito ay 12. Okay, yan yung default niya. Kasi kapag gusto kasi natin babaan yung file, kapag maraming image, for example, gusto natin babaan yung file size, mag-adjust tayo dito. Bawasan natin to. Bababa yung size niyan, liliit. Pero ito, recommended natin to 300 yung kanyang resolution. Okay, click export natin. Okay, hintayin lang natin ito yung indicator na wala na Okay, punta tayo dito sa ating desktop, check na natin. Ayun, sample. Open nga natin. Open. Ayun. So nakita natin ito na siya Ayan, page 1. O yun, page 2. Then page 3. So na-export na natin. Pwede nating isend to doon sa ating printer. So para makita natin yung facing pages niya, right click, open with,
Then, for example, dito natin buksan. Ayan. So, view, page display, facing pages. Oops, hindi siya nag-view, no? Ulit, view, page display, facing pages. Dito natin. Yun. Ayan siya, no? So, pagka ganito, no, open natin page 1. Pag binuksan natin yung ating newsletter, ito yung makikita natin, page 2 and 3. Okay, right-hand page yung add numbers, left-hand page yung even numbers. Okay? So, kagandahan kasi ito, facing pages. Balik tayo dito sa ating InDesign. Kagandahan ng facing pages, pwede nating itawid yung ating picture. Ito yung sinasabi natin, ano? Okay, tanggalin nga natin ito. Okay, for example, ito. Yun. Ayan. Okay, kasi minsan may layout tayo na ganyan, ano, na tumatawid yung picture doon sa kabilang page. So, ayan. Okay lang yan, ano. Subukan natin na export. File, export, PDF. Okay, dito tayo. Save. Okay, same format. Okay, naka-open daw. Okay, close na natin. File, then export. Yun. Then, same format lang ito. Okay, all. Export. Okay, check natin, ano. Tayo dito sa ating, ayan, open with, check natin yung facing pages nya. View, display, facing. Zoom out natin. Ayun. So yan, ano, yung sinasabi natin tumatawid, ano. Okay, dito pa lang sa InDesign, nakikita na natin kagad yung magiging itsura nya. Preview mode. Ayan, magiging itsura nya sa final output. Kaya pagdating dito sa printing, ayan na. O, diba? So, galing, ano, ng facing pages. So, facing pages gamitin natin sa pag nag-layout tayo ng newsletter. Okay, so ganun lang kadali, no? Hanggang sa export nagawa natin, ano. Okay, ganun lang kadali gumawa ng newsletter dito sa Adobe InDesign. So, gagawa tayo ng may isa pa tayong tutorial about naman doon sa ating masthead. Paano ba ginagawa yung masthead natin? Ito. Paano niyang ginawa? Ayan. Ano ba yung lalagay natin dyan? So, ginagawa ko ito sa Adobe Illustrator. O di kaya sa Adobe Photoshop, pwede rin natin gawin yan, ano. Okay, so thank you for watching. Papakita natin yan kung paano gagawin yung ating masthead. Okay, thank you for watching at sana po nakatulong po sa inyo yung ating tutorial. Sundan nyo lang po yung ating tutorial. Magagawa nyo po. Magagawa kayo ng newsletter. Sigurado yan. Okay, napakadali lang yan, ano. Okay, don't forget to subscribe, like, and share dito sa ating iba pang mga tutorial dito sa ating channel Apps Train. Maraming pong salamat.